Isang magandang umaga po sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Taguig. Nandito po kaming muli, Pastor Jim Magandang umaga, Taguig City. at si Pastor Tony, Magandang umaga po sa inyong lahat. para po sa isa na namang episode ng Source of Strength. At patuloy pong dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na patuloy tayong makasumpong ng biyaya ng buhay mula sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos na siyang dahilan kung bakit nakakasumpong tayo ng kalakasan. Saglit muna po nating idulog sa Panginoon ang ating pagbubulay ng Kanyang salita. Pastor Jim? Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa araw na ito na ang pagpapala mo ay taglay namin at sa aming pagtataas ng iyong pangalan sa aming minamahal na lungsod ay dalangin namin na ibuhos mo ang pagpapala, ang proteksyon, ang gabay sa lahat ng mga taga-Taguig at pagpalain mo ang aming talakayan, ang aming sharing ng iyong salita, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen. Amen. At bagamat ang amin pong bibigyan ngayon ng pansin ay ang talatang 14, pero ipapabasa natin kay Pastor Tony yung simula tayo sa verse 1, Pastor Tony, mula sa verse 1 hanggang 14 ng John chapter 1. Pastor Tony? Opo. Ganito po ang nakasaad, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha sa kanya ay may buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sangkatauhan, nagliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binibigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi sa pamamagitan ng anak nila, ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang Diyos po ang magpapala ng pagkabasa ng Kanyang banal na kasulatan. At katulad po ng sabi ko, ang atin pong bibigyan ng diin at bibigyan natin ng pansin ngayong pong umaga ay yung talatang 14. Babasahin ko pong muli sa Ingles. Ang nakalagay dito, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Simulan natin ang pagtatalakay, Pastor Jim. Muli ay ipinapaalala po namin ang layunin kung bakit sinulat ni Juan ang aklat ng Juan. Ito po ay para makilala natin ang Panginoong Hesus ng eksakto dahil kung sablay o kulang ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesus, ang ating pananampalataya ay hindi po ganoon kalakas. Kailangang makilala natin siya sa tamang pamamaraan sang-ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos upang yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan ay maranasan natin sa ating buhay. So, pakibasa natin yung purpose.
Okay. Ang purpose po ay nasa John chapter 20, verse 30. Ito po ang sabi, o 31, "But this are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." So diyan po sa talatang binasa ni Pastor Jim, ito sa 4 na aklat ng Ebanghelyo, yung the Gospel according to Matthew, Mark, Luke, yung 3, ang tawag nila dyan ay Synoptic Gospels. Most of what has been recorded by Matthew, you can find it in Luke and also in the book of Mark. Pero si John ay may bukod tangi po, no? Kung yung 3 ay ang genealogy ni Jesus ay mula dun sa kanyang pagiging tao, si John ay talagang nagsimula dun sa from eternity past. Doon po siya nanggaling. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Talagang nandun, no? Doon siya nagsimula. He was in the beginning with the Father. Doon siya nagsimula talaga eh. Samantalang, Napakaikling genealogy yun, pero grabe, ano? yung isang sentence, pero that's from eternity past, no? Together with the Father, no? He was there during the creation time. Ngayon, malinaw ang dahilan. Ito ho ang maganda kay John. Kasi si John, napakalinaw ng dahilan kung bakit niya isinulat itong Book of John. Pakiulit mo lang, Pastor Jim, nga yung pinaka-purpose. Yung makilala natin si Jesus at manampalataya tayo sa Kanya at sa ating pananampalataya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig sabihin nun, kapag binabasa mo ng binabasa yung aklat ni John, dapat dumating ka doon sa kamalayan na makilala mo siya bilang, Tagapagligtas. Tagapagligtas. Anak ng Diyos. Mesaya. Kristo. No? Yun ang sinasabi. Ayun, okay. Pastor Tony, may idadagdag ka? Mula na po dito sa ating tatalakayin ngayon sa verse 14 ng sabihin po rito, nagkatawang tao ang salita. Nais ko lang magbigay ng isang kwento patungkol dito para po magkaroon tayo ng idea kung anong ibig sabihin nitong ating pinag-aaralan. Mayroon pong isang kwento patungkol sa magama. Itong magama, nung palabas ng bahay, pagbukas nila ng pinto, nakita ng bata, kumpul-kumpul na langgam ang nandun sa harapan ng kanilang pintuan. At ang ginawa ng kanyang tatay, kumuha ng gaas at binuhusan ng paikot yung kumpul-kumpul na langgam at sabay sinilaban. At nakita ng bata na ang mga langgam ay nasusunog. Kaya ang ginawa ng bata, sumigaw siya at sabi niya, "Naku, mga langgam, umiwas kayo sa apoy." At gayon pa man, yung mga langgam ay dahil po nainitan, papunta sa apoy. Ginawa ng bata, kumuha ng isang patpat at itinusok doon sa gitna at muli siyang humiyawat at sabi niya, "Mga langgam, pumanik kayo sa patpat. Pumanik kayo sa patpat para maligtas kayo." Pero sa kabila nun, ang mga langgam ay nangasunog dahil papunta sila sa apoy. Tinanong ng bata sa kanyang tatay, "Ama, bakit po ganon? Sabi ko sa kanila, pumanik sila dito sa patpat na aking tinunos, pero bakit ayaw nilang makinig, ayaw nilang sumunod?" Ang sabi ng kanyang tatay, "Anak, kasi langgam sila, ikaw ay tao. Maliban na magpakalanggam ka, doon ka nila maiintindihan." Yan po isang kwento, Pastor. Ganda, no? O, Pastor Jim. Nais ko lang pong ikabit itong verse 14 sa verse 1, no? At itugma verse by verse. Tingnan niyo po yung movement. Ang sabi doon sa verse 1, "In the beginning was the Word." And then sa verse 14, "And the Word became flesh." From eternity, siya ay naging tao. From a limitless situation, existence, nilimitahan ng Panginoon ang kanyang sarili. At sumunod, "And the Word was with God, and the Word dwelt among us." So kasama siya dati ng Diyos sa kalwalhatian, siya ay
naparito at nanirahan, nakasama natin. Tayo ang nakasama, ang tao ang nakasama ng Panginoon. At ang pangatlo, and the Word was God, and then the Word, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ito yung sinasabi ni Pastor Tony kanina sa kanyang kwento na ipinakilala ni Jesus kung sino at ano ang Diyos sa anyong tao. Nakita natin at naunawaan natin kung sino talaga ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Wow. Okay. Ang isang matindi rito kasi na kaisipan, Pastor Jim, Pastor Tony, ay yung, ano sabi sa Tagalog? Pakibasa mo nga sa Tagalog ulit, yung verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Ayan. Nakita namin ang kaluwalhatian, tunay na kanya bilang kaysa isang anak ng Ama at siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang salita ay nagkatawang tao at, ano sabi doon? Kasi dito sa English, the word became flesh and dwelt among us. Nanirahan kasama Sa natin. piling namin. Sa piling natin, no? Dwelt among us. Ito pong pananalitang ito ay masyadong mabigat na kaisipan sa mga kanyang sinusulatan, ano? God was really that high for Him to come down. Mahirap nilang isipin yun eh. Ang hirap. Kaya hindi ho nila ganun kaagad tinanggap at talagang yung iba nanatiling hindi naging katanggap-tanggap na si Jesus yung nagkatawang tao na anak ng Diyos, no? Kasi nga sobrang taas ng Diyos, paano mangyayari yun na ang Diyos ay magkakatawang tao? Balikan lang natin maikling-maikli doon po sa lumang tipan na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao, no? Of course, hindi nila nakikita, pero yung boses, naririnig nila, no? Hanggang dumating kay Moises. Pagdating po dun sa kanilang paglalakbay, pagkatapos na makalabas sa Egypt, now they are in the wilderness. Doon po sila sa ilang. At doon sa ilang na yon, upang ang mga tao ay mayroong makita na visible presence that God is with them, Pastor Jim, pinagawa sila ng tabernacle. Tabernacle. Ang ibig sabihin po ng tabernacle, no? Yung nandyan siya, yung nananahan. Yun ang ibig sabihin, no? Tabernacle means an abode, a dwelling place. Yun po ang ibig sabihin nun. At yun yung kanilang nakikitang pinaka-visible na presensya ng Diyos na kasama nila. Pagdating po dito sa New Testament, ang isang salin na pwede nating gawin sa John chapter 1 verse 14 ay, and the Word became flesh and tabernacled among us. Ang ibig sabihin, nanahan siya sa atin. Medyo mabigat sa kanilang kaisipan, nang ibig sabihin nito, no? Doon sa Old Testament, ito po yung kasama nila as they move from one place to another. It's the dwelling place of God. Doon yung tagpuan, doon sila kinakatagpo ng Diyos, may mga ritual na ginagawa, may mga seremonyang ginagawa, no? Ayan po yun. At yun ang naging sentro ng pagsamba ng bansang Israel. Doon din nila nararanasan yung Shekinah glory of God. Yung maningning na liwanag at yung manifested presence, yung nahayag na presensya ng Panginoon. Ngayon, nung nagsalita po si John dito sa kanyang aklat, sinabi niya, we beheld His glory. Pwede bang basahin mo ulit yung parting yan sa Tagalog, Pastor Tony? Doon sa verse 14 ulit, no? At siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ayun, puspos ng kagandahang loob. Yung nauna kasi nakalagay dyan, we beheld His glory. Kaluwalhatian. Yun, puspos, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po, yung salitang kaluwalhatian, ina-ascribe lang yan din sa Panginoon. No?
Nowhere can that be used sa ibang pagkagamit, no? Yung glory kasi na yan. Yan yung Shekinah glory dun sa Old Testament, no? Nakita po ito, na-witness po ito ni John. In fact, yung, yung mga tao talagang, itong mga naunang mga disciples, no? Kung mayroon sanang mas makapangyarihan pang salita, nung makita nila yung tungkol sa Panginoon, yung nakita nila yung kaluwalhatian, wala na kasing mas mataas pang magagamit na salita dito, no? Hindi naman pwedeng namangha. Ano pa ba yung mga salita na amaze? Hindi eh. Sobra pa sa na-amazed eh. Nung nakita nila yon, no? Tapos nilagay full of grace and truth. Ang hirap pagsamahin ng dalawa, Pastor Jim. Ang grace po ay isang konsepto na unique sa Christianity. Wala pong ibang relihiyon na nagtuturo ng grace maliban sa Kristyanismo. Amen. Pero dapat yan ay kasama ng truth, ng katotohanan, balanse. Kasi kung puro katotohanan lang, ang katotohanan minsan masakit tanggapin. Pero pag naandun yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos, tanggap natin ang katotohanan. Ayun, At yan po ang ating Panginoong Hesus Kristo, full of grace and truth. Bigyan natin ng isang example lang, isang kwento na masusumpungan natin sa panahong ang ating Panginoong Hesus ay nangaral, no? And then we are going to close kasi nga may dadagdag pa si Pastor Tony kasi yung oras natin, Minsan, Pastor Jim, may nahuling isang babae, mukhang knock-out in the act. Dinala nila kay Jesus. Kasi testing nila si Jesus talaga eh. Ngayon, ang isang babaeng nahuli mo sa ganung sitwasyon ng pakikiapid Pangangalo o niya. pangangalo niya, ang kaparusahan nun babatuhin hanggang kamatayan sa kanilang kultura. Ngayon, kung ikaw yung nasa pwesto ni Jesus, paano mong hahatulan yung babae na harmless, na yung mga taong umuusig o nagbibigay ng kanilang sariling akusasyon, nakauwi rin naman ng safe, no? At yung babae nakasumpong ng pag-asa. No, imaginein mo, naalala niyo ba kung anong ginawa niya? Siya ay tumayo at sinabi niya sa mga tao, yung walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato. Ang hirap nun. Ang hirap nun, So, Ibinalik sa kanila. ibinalik sa kanila yung tanong. No? At siguradong walang pupukol. Dahil dun sa crowd na yon, walang isa mang hindi nagkasala sa Diyos. Hindi, gusto ko lang palawakin natin yung isip natin. Imaginein mo, siguro ganito ang nangyari. O, ikaw na. Ikaw nagdala dito. Di ba sabi mo, ikaw nakahuli? O, ikaw na bumato. Ay, may mga matitindi yung mga religious groups na nandun. No? Strict observers of the law. The Sadducees, the Pharisees, these are strict observers of the law. Napaka-stricto sila sa pagsunod. Imaginein mo nung sitwasyon na yun. O, ikaw na bumato. Mauna ka na. Ay, ayaw ko. Di umalis na yung isa. O, ikaw. Ayoko nga. Umalis na rin. Unti-unting nag-alisa kasi habang nagtitinginan sila, imaginein mo, wala silang magawa. No? Ano sa palagay mo ang pakiramdam nun? Pakiramdam kasi kaya nila pag alis nila doon, no? Tapos yung babae, sa halip na hindi niyan man sinabi ng babae na hindi totoo yan. Hindi. Ang sabi sa kanya, o nasaan na yung mga nag-aakusa sa'yo? Wala na po nag-alisan na Ang sabi ni Jesus sa kanya, kahit ako, hindi rin kita kukundinahin. Humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Yun ang biyaya ng Diyos. Yun ang grace. Yun ang manifestation ng grace. Yung truth. Nasaan yung truth? Ay, ang truth doon ay hindi naman kinompromiso ni Jesus. No? Diba? Hindi naman niya sinabing
hindi nagkasala yung babae. Tama. Andun pa rin. Pero ibinalik niya doon sa taong gustong humatol doon sa babae. Okay. Kaya na yung parang ganito yung judgment at yung mercy ng Diyos ay parehong dapat na andyan. Pero may talata na nagsasabi, mercy triumphs over judgment. Yun, no? Yun yung habag ng Diyos sa atin at biyaya ng Diyos. Pastor Tony, di ba? Pastor Tony? Opo. Idagdag ko lang sandali bago tayo magwakas, no? Tama naman, truth naman yun eh. Nahuling nangangalon niya, dinala na kay Jesus. Dapat hatulan, di ba? Pero kalahati lang yun. Sabi niya, okay naman. Parang kung tayo nandun, okay naman yan. Pero yung buuin natin. Siya lang ba ang guilty? Siya lang ba? Ito lang bang babaeng ito ang guilty? Kung merong may karapatang bumato doon, walang iba kundi si Jesus. Tama. Siya ang walang kasalanan Tama. Yun. Dagdag pa yun. Ano? Ibig sabihin, yes, the woman was guilty. He was caught in the act. But the whole people that brought this woman to Jesus are guilty as well. At tama si Pastor Jim, kung mayroong isang babato doon, si Jesus. But because that truth is tempered with grace and love, pati po siya, sabi niya, kahit ako, hindi kita hatulan, humayo ka at huwag ka nang magkasalang muli. Pastor Tony. Nais ko lang idagdag po ito, no? Yung sinasabi ni Juan dito sa ating tinalakay ngayon ay nagpapatotoo. Batay sa personal na naging karanasan nila, nung tanggapin nila at kilalanin nila ang ating Panginoong Jesucristo, yung salita na nagkatawang tao na binabanggit dito. Alam niyo po, kapag tinanggap niyo ang ating Panginoon bilang sarili niyong tagapagligtas, mararanasan niyo yung kanyang kaluwalhatian, mararanasan mo yung kagandahan loob niya, at mararanasan din ninyo ang katotohanan. At kapag ito po ay nangyari, katulad ni Juan, ipapatotoo niyo rin po siya. Ayan. Okay. So tayo po ay dyan muna pansamantalang magwawakas, ano? At sinong gustong manguna sa inyo sa panalangin? Ako'y mananalangin. O Diyos, salamat sa kapahayagan ng iyong biyaya, ng iyong grace na napakayaman at sa buhay ng bawat isang kikilalanin ka sa iyong tunay na pagkatao at pagkadiyos ay mananagana ang iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa lungsod ng Taguig, hayaan mong ang biyaya mo ay patuloy na ipagkaloob mo, ibuhos mo, at maranasan ng lahat ng Tagigenyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy nating ipanalangin ang ating mga tigapamuno. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, patuloy naming itinataas sa iyo ang bayan ng Taguig, Panginoon, sa pangunguna ng aming butihing Mayor Lino Cayetano, Panginoon, kasama ng Vice Mayor Ading at ang lahat ng konsihal na mula sa una at ikalawang distrito. Gayun din ang role na ginagampanan ng mga frontliners mula po, Panginoon, sa mga lingkod bayan, dakilang Diyos. Patuloy mo pong gabayan at basbasan na nawa, Panginoon, ang pandemya na ito na aming pinaglalabanan sa mga panahon na ito ay lubusan naming mapagtagumpayan sa biyaya at tulong mo. Pagpalain mo po ang bayan, Panginoon. Pagpalain mo rin ang pamilyang Cayetano, ang aming mga congressmen, Congresswoman Lani Cayetano at Speaker Alan Cayetano. Maraming salamat, Panginoon. Ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen. Amen. Okay po, magandang umaga po muli sa ating lahat.